Hello mga ka-Andrep! Good evening po ulit sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Medyo busy na mga araw so hindi ako nakagawa ng video. At sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, kung magustuhan niyo po yung mga pinag-uusapan natin dito about sa mga maliliit na motor shop, business, sa mga mag-uumpisa pa lang, sa mga may plano, sa mga nakapag-start na at baguhan pa lang, ang mga videos po na ito ay para po sa inyo. So, shout out po muna tayo sa ANJ Motor Parts and Accessories sa North Cotabato, sa Uno Motorcycle Parts and Accessories sa Tanagan, Calatagan, Batangas, Modesto, California, Boss D Motorcycle Parts and Accessories Shop sa walang address sir. Ano sa California? Si Sir siguro, pero ang kanyang shop ay nasa Pilipinas. Sir Ramiro Macho, hello po, good evening, shout out po sa inyo. Sir Rudy Ricardo, hello, good evening po sa inyong lahat. At shout out po sa inyong lahat. Okay, yung pag-uusapan po natin ngayon mga ka-Antrep, ay share ko po sa inyo. Ito yung mga items, lalo kung baguhan ka pa lang. Naku, magkakaproblema ka. Kung bago ka pa lang, nag-uumpisa ka pa lang, at medyo hindi mo pa alam kung paano i-explain sa iyong customer. Ito yung dalawang, ito yung mga items na dapat nyong iwasan ng ibenta ng ganun-ganun na lang nang walang further questioning. So ano ba ito po yung dalawang item nito na napakaselan at napakahirap niyang ibenta kasi pwedeng magka-problema. Ito po yung CDI unit at yung mga regulator. So kapag sa po kasi regulator, halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, bibili po dito sa amin. Bibili ng regulator kasi sabi walang walang kuryente or hindi gumagana yung mga ilaw, hindi gumagana ang battery, tapos hindi gumagana ang mga busina, yung mga ganon. So may kinalaman kasi yun sa charging. So kapag ganun po yung sinabi ng customer, usually kasi pag sa mga baguhan pa lang wala naman tayong pakialam or hindi na natin tinatanong pero tips ko po ito sa inyo kasi para maiwasan po yung pabalik-balik po yung customer ninyo sa inyo. Tapos yung dadating na, ibalik ko na lang kasi hindi naman gumagana, ibalik ko na lang kasi sira naman tong item, ayaw gumana. Hindi po kasi doon natatapos yung connection or hindi natatapos sa pagbili nila ng regulator na maging okay na yung motor. So sa part natin ng mga kasi ng mga shop owner, medyo nakakainis yun yung sasabihin, ibalik ko na lang po kasi hindi gumagana, sira, ibalik ko na lang po, sira naman, ganun. Kasi kapag regulator po yung binili, hindi po kasi natin sigurado yung customer kung halimbawa yung kanya bang battery ay okay. Baka nga naman na okay yung regulator, kaya lang sira na yung battery niya, dead na yung battery niya, hindi na makapag-charge, hindi na kayang pasukan ng charge yung battery niya galing sa regulator. So kahit na okay yung item, babalik si customer at sasabihin na sira yung kanyang regulator, kagaya nung kanina. 2 days ago, binili yung regulator na yun, malayo, pero hindi ako napagbilhan. Some other time kasi yung ignition coil naman yung binili, so tinanong ko muna si kuya kung baka hindi ignition coil yung kailangan niya, baka kasi CDI, baka kwako lang, baka split fire or baka spark plug lang, so ganun, para masigurado na hindi sila mapagastos. At saka maiwasan nga natin yung pabalik-balik, ibabalik, sabihin ibalik ko na lang kasi sira, ganun pa naman yung kanilang idadahilan, hindi yung problema ng motor nila, ipoproblema nila agad, idadahilan ka agad nila na sira yung ating item, yung ating paninda. Yun yung ibibintang nila kagad. So, 2 days ago, binili yung regulator. Di na taga malayo kasi pagdating doon, pinagawa niya daw. Ayun, ayaw pa rin daw mag-charge. Hindi pa rin daw gumagana. Samantalang yung luma niya daw, parang naman, gumagana, pero yun pa rin, hindi pa rin daw gumagana yung mga ilaw, yung sa neutral na ilaw, hindi gumagana, starter, ganon, hindi gumagana. So, sabi niya, kung pwede daw niyang ibalik, sabi ko, wala po kaming return replace exchange po sa regulator. Pag may kinalaman po sa electrical, sa electricity, sa wirings, ganon, wala akong return replace. Kasi pwede kasing
pumutok yan, pwedeng ma-damage like the CDI, or pwedeng halimbawa masunog regulator na overbabad na hindi naman yun yung regulator para sa kanya, puputok din, ganun, iinit, excuse me. Pwede kasing iinit kapag mali yung connection or hindi compatible yung regulator. So may mga ganun. So sabi ko, ano po ba yung problema? Ganun. Sabi ko, tingin ko po hindi po sa regulator yung problema, hindi lang siya nagtatapos sa regulator. Pero nandyan yung motor nila, smash yung motor. So nandyan yung motor, sabi ko, mas maganda po na patingnan nyo na lang dito sa mekaniko para ma-check ng maayos. Kasi kapag palitan ko ito, tapos hindi naman namin na-check dito kung ano ba talaga yung problema ng motor mo, bukas, ibabalik mo na naman kung hindi na naman masubay, kung hindi matumbo kung ano yung problema ng motor, kung ganun pa rin. Kasi imposible na yun na sa item. Pero hindi rin natin maialas po kasi mga cantrip na minsan, may mga item talaga na defective. Pero bihira lang yun, minsan lang siya mangyari. Kung halimbawa naka-isa, okay, defect. Pangalawa, defect pa rin. Hindi na, ano yun, pangatlo, ganun. So, sabi ko ipacheck yun. Chinek ng mekaniko, inano, tinroubleshoot siya. So, okay yung regulator. But the problem pala is the battery niya. Yung battery niya ay dead. So, smash 115 yun. So, wala na talaga, hindi na nagkakarga yung battery niya. Yun pala, matagal na yung battery niya at matagal nang ganun yung problema. So, matagal na sigurong sira yung regulator hanggang sa nasira na rin ang battery. Almost a year na yata, ganun. So, kumbaga, na-drain na yung battery, diba? Nasira na lang yung battery. So, yun po yung mga iniiwasan ko at iniiwasan at sinishare ko sa inyo na pag may mga customer kayong bibili ng regulator, i-remind mo sila, especially doon sa mga sa mga battery operated, yung kulay green ang regulator nila, na dapat may battery. Kasi mamaya ibabalik sila ng balik, una, papalit po ako para sira yata to, so pinalitan mo naman, di ba? Na ganun, mali na naman, ayaw pa rin gumana, mahina pa rin ang hatak, yun pala yung battery niya. So maganda kasi dito kapag sa shop, syempre mayroon tayong pang-test ng battery, mayroon tayong mga test light, ganun. So hindi kagaya pag DIY lang, pag sa kanila lang, hindi masigurado, tapos palit ng item, di ba? At second naman is ito yung pinaka-crucial talaga is the CDI. Yung CDI kasi, yung CDI talaga napakamaselan po niyan kasi pumuputok ang CDI. Halimbawa, grounded lang yung battery, pumuputok ang CDI. Ngayon, halimbawa naman, bibili ang customer mo ng CDI. Tapos hindi naman pala CDI yung problema. Sasabihin na naman niya, hindi gumagana ang CDI, sira, pwedeng papalit. Ang problema doon, baka hindi natin mapansin or hindi nyo mapansin na pumutok pala kasi maliit lang yung niyan, magiging damage doon sa mukha. Tutumbok lang yan siya ng konti. Pumutok na pala yun. Kasi nga, grounded. So, kaya nga kahit sa mga mekaniko, pag hihingi na ng CDI, tinatanong ko na-check na ba? Na-check na kasi baka hindi pa na tumbok yung mga wires, sa gitna pala is may putol, ganon. So, pag salpak ng CDI, putok na naman. Tapos, halimbawa, sa labas yung dinala, ibabalik naman sa'yo, sabihin na naman na sira yung CDI, pwede papalit. What if pumutok yun? Siyempre, hindi naman sasabihin ng customer na pumutok po kasi. So, kahit ilang CDI pa yan ang ipalit niya, basta grounded, puputok at puputok yan. So, dalawa yan yung dalawa yung hindi ko basta-basta binibenta ng ganun-ganun na lang. Kasi sinasabi ko talaga na kung regulator ang binibili, lalo na sa mga battery operated na kahit yung kahit non-battery operated, bibili ng regulator tapos ang hina na ng battery, mahina din kasi ang supply niya sa ilaw. Medyo hindi ganun yung performance niya na may battery or bagong battery or good performance pa yung battery, di ba? Hindi kagaya kasi kapag nasa shop or may battery tester kayo or kahit na voltmeter lang, malalaman mo kung kumakarga or may karga yung battery nila. So, yung nangyari doon sa smash kanina, kung halimbawang hindi ko yun hindi ko kinumbinsi na ipagawa, ganun pa rin ang mangyayari nun kasi ang pagbibintangan pa rin nila, salpak lang agad regulator, which is mahina na pala yung battery niya.
So, yun po yung dalawang take note nyo po na mindful sa pagbebenta nun. Dito kasi kapag hindi sigurado, kapag hindi hindi mag-take ng risk yung customer na bibili ng CDI, tinuturo ko na lang sa iba kasi sinasabi ko na sugal ang pagbili ng CDI not unless kung dito kasi ginagawa kasi natutroubleshoot na maayos. Mga mekaniko, hindi rin perfect yan. Tao lang yan. Minsan nga napuputukan din ng CDI yan. Lalo na kapag gitna pala ng wire yung may putol. Tapos syempre, hindi naman yun bubuksan. Late huli yun siya. Kapag talagang pumutok na, tapos isa pa ulit pumutok. So, ibig sabihin there's something wrong na taga doon sa harness nun. So, pwedeng mangyari yun. Kaya, beware at take note sa pagbebenta at sa pagbili din sa mga customer pagbili ng CDI. Kasi halimbawa, kahit sigurado na talaga na CDI ang problema, bumili kayo. Grounded pala or may putol na wire pala doon. Gaganon. Pag salpak mo, di mapagastos ka kasi bibili ka na naman. Kaya mas maganda, suriin mo na, troubleshoot mo na kung yun. Para din hindi pa balik-balik yung customer. At nakakainis kasi yun sa part natin na shop owner na sasabihin na, ibalik ko na lang po kasi ayaw pa rin magana, sira yata o defective yata itong pwede papalit. So nakakainis yun. So, yun kanina kung hindi nila pinagawa, hindi ko na talaga papalitan kasi hindi dito ginawa diba? Malay ba natin kung anong ginawa nun doon or napalitan yung regulator. Malay mo, luma, nilinis. May mga ganun po kasi naranasan ko na yan na yung piston ring, luma yung nilagay sa box ng piston ring at pinapalitan. Ganun din sa bearing. Hindi ko napansin kasi hindi ko na binuksan. So, diba? Nakakuha na siya ng bago. Ayun, masaklap nun. Kung nangyari din dito, na binaryahan pa. Kasi kunwari pinapalitan ng mas mura. So, yun na mga ka-antrep. Sana ito ay nakapagbigay sa inyo ng konting idea para sa inyong mga pagsisimula or para sa inyong negosyo or para sa inyong mga motorsiklo. See you in my next video. Bye!